Ito na mga kabasketball, tatlong papasok na players sa ating Gilas Pilipinas na sina Kai Sotto, Justin Baltasar at Mike Phillips. Sino-sino nga ba yung mga dapat palitan sa nakaraang Gilas Final 12 kung pagbabasehan ni Coach Tim Cone yung kanilang naging mga stats? At Mike Phillips, may plano nga bang takasan ng PBA draft kapag naglaro sa ating Gilas Pilipinas? At Jamie Malonzo, mukhang sa MPBL na rin maglalaro. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay nalaglag na nga sa ikatlong pwesto ang ating Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers mula sa pang number 1 spot, no? Noong talunin natin ng dalawang sunod ang Guam ay hindi na nga umubra ang puwersa ng ating Gilas Pilipinas sa mas malalaki at mas malalakas na players ng New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers sa nakaraang mga laban natin, no? Nadalawahan tayo mga kabasketball. Dito pa yan ginanap sa atin sa Pilipinas. Kaya naungusan na nga tayo sa standing ng dalawang bansa na yan. Pero ang good news mga kabasketball ay may rematch pa tayo diyan sa dalawang team na yan sa darating na July 4 at July 7. Yun na po yung huling laban nila sa round na to kung saan makakapaglaro na ulit ang ating pambatong si Kai Sotto na isang 7'3", si Justin Baltasar na isang listed 6'9", at Mike Phillips na isang 6'8 naman. Puro malalakas na player din yan mga kabasketball. Ngayon ang tanong, dito sa 12 players or sa Gilas Final 12 ni Coach Tim Cone doon nga sa nakaraang window, sino-sino yung tatlong players na posibleng palitan nila Kai Sotto, Justin Baltasar at Mike Phillips. So kung pagbabasehan natin mga kabasketball yung mga naging stats or naiambag ng mga players natin dyan, ang tatlong nakikita ko na may pinakamababang mga numero or naiambag ay unang-una etong ang si Calvin Optana na nag-average lang ng 3 points, no? Tapos ilang minuto siyang naglalaro mga kabasketball, 12 minutes. Habang eto namang si Chris Newsome ay nakapag-ambag lang ng 4 points sa loob ng 14 minutes. Ganon din etong si Scottie Thompson mga kabasketball. Silang tatlo po yung pinakamababa kasi 3 points etong si Carl Tamayo pero 8 minuto lang naman siyang naglaro. So the rest kasi hindi mo na pwedeng palitan yan dahil solid naman yung mga inilaro nila. So kung mangyayari yan na kung halimbawa yung tatlo nga na yon, halimbawa etong ang si Calvin Optana, si Chris Newsome, saka etong si Scottie Thompson yung mawawala, palagay ko magiging mas malaki at mas malakas yung ating lineup, no? Hindi naman tayo mawawalan ng gwardiya dahil nandiyan naman si CJ Perez, maganda yung nilaro. Ganon din etong si Juan Gomez Deliano, nandiyan pa rin naman si Dwight Ramos, nagpo-point guard din yan. So talagang lalaki, makakasabay tayo sa depensa at opensa. Pero kung ipipilit ni Coach Tim Cone si Scottie Thompson, pwede pa rin naman. Ang susunod niyang pwedeng tanggalin pansamantala etong si Carl Tamayo dahil mas lalong hindi mabibigyan ng playing time si Carl Tamayo sa pagpasok ni Justin Baltasar at netong si Mike Phillips, pwede po yun. Pero tingnan natin. Pero gaya nga sinabi ko, pag pumasok yung tatlo na yan, lalakas talaga etong lineup ng ating Gilas Pilipinas. Samantala mga kabasketball, sa pinakabagong pasabog ni Snow Badwa matapos niyang ibalita nung nakaraan, no, sa kanyang Facebook na maglalaro na nga si Mike Phillips dyan nga sa San Juan, na kinumpirma na rin kanina ni Homer Saison, ay tila sinasabi niya naman ngayon etong si Snow Badwa na pati itong dating Hinebra at Gilas Pilipinas small forward na si Jamie Malonzo ay sa MPBL na rin maglalaro. So aantabayan na natin yan mga kabasketball. Maganda yan para sa MPBL, para mas dumami yung mga mahuhusay nilang players. At doon naman sa nagtatanong kung nasa plano ba netong si Mike Phillips na gamitin, no, or takasan etong PBA draft so pamamagitan ng paglalaro sa ating Gilas Pilipinas. Kasi after niyang maglaro sa Gilas, gaya ng mga nangyayari sa mga nakaraan, no, etong si
QMB, di ba? Nakuha ng Chiba Jets after maglaro sa Gilas, Pilipinas. Posible rin po mangyari yan kay Mike Phillips. Ngayon, antabayan na natin kung nasa plano ba nila yan. Kasi hindi naman din masama na maghangad ka ng magandang sahod. Pero yun nga, nakasuporta pa rin tayo siyempre sa ating Gilas Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.